Guys, finally narinig na tayo ng Suzuki Motorcycles Philippines dahil naglabas na sila ng 150cc scooter guys ha. Ito yung Bergman 1.5. Iisa-isayin natin yung mga features nito. Papakita natin, panoorin nyo to. Ito nga guys, yung iconic Bergman line ng Suzuki, and kung makikita nyo, ang una nilang pinalitan is itong LED lights nila sa harapan. Kung mapapansin nyo guys, very premium na yung itsura niya at Suzuki Hayabusa inspired pala to guys kung mapapansin nyo. Ayan o, triple LED na siya. Napakaangas na itsura guys o. Anong sa tingin nyo? Pinalitan na rin nila yung LED tail light guys o. Kita nyo naman, sobrang premium na ng itsura. So sa likod pa lang guys, napaka-premium na ng itsura. Pagdating naman sa digital panel guys, kung makikita nyo, full TFT display na siya and nag-a-adjust siya guys. Kapag maliwanag, itim siya, and kapag dumidilim na siya, kapag gabi, nagiging puti siya. Mas madali nyo na siyang makikita, mas madali nang makikita yung mga details sa loob ng gauge. Usually, ang reklamo sa Bergman, maliit masyado yung gulong. Dati kasi 12-inch lang siya. Ngayon, front and rear guys, 14-inch na siya. So, ano pang irereklamo nyo rito? Dual ABS na rin pala siya guys, front and rear. Tapos guys, meron na rin siyang traction control. Grabe no? Tapos dito naman tayo guys sa gitna. So, meron siyang front pocket dito. Very accessible. Tapos sa loob nito guys, alam nyo ba na napakaluwag nitong compartment na to? Kasya 4 na cellphone. Ang kagandahan dito, kapag ka mag-charge ka, meron kang USB-C na port. Tapos, meron siyang butas dito guys, para dito mo ilulusot yung cord mo. Dati problema natin, di ba? Nag-charge tayo pero nakabukas to. Pero ngayon, meron siyang butas dito. Sasara nyo yung ganyan at lulusot na yung cord nyo. Makakapag-charge kayo. Kung meron kayong cellphone holder dito, pwede na siyang mag-charge habang nag-ride kayo. And, ang kagandahan dito, keyless na siya guys. So, meron na rin siyang smart lock system with anti-theft alarm. Tapos guys, tignan nyo naman to. Tignan nyo yung upuan. Isa sa mga in-improve dito sa Bergman is itong upuan guys. Very premium na yung seat. Pag binuksan nyo, look at the compartment guys. Napakaluwag. Dito talaga kilala ang Bergman talaga. I think kasya dito ang half-face helmet. 25 liters under seat compartment guys. With charging port na rin. Pwede kayong mag-iwan ng bag dito tapos habang nagcha-charge kayo. Kung mapapansin nyo guys, eto, top box ready na to. So hindi nyo na kailangan palitan, hindi nyo kailangan bumili ng top box bracket dahil meron na siyang bracket ready for top box. Isa sa mga in-improve nila at nagustuhan ko rito guys, nilabas na nila yung fuel lid sa labas. So hindi mo na kailangan buksan to, hindi mo kailangan bumaba kapag ka nagpapagas ka. Bubuksan mo lang to, nasa harapan nyo na. Tapos guys, ang kagandahan dito, kapag binuksan nyo to, pag nagpagas kayo, bubuksan nyo to. So, normally, tinasabit nyo yan ganyan kasi may tali naman. Pero baka kasi magasgasan to or matagasan ng langis. Ngayon, naglagay si Suzuki dito ng lalagyanan para hindi siya messy at hindi magasgasan yung motor nyo. Galing, no? Of course, guys, hindi mawawala yung safety feature nito, yung side stand switch. So, kapag binaba mo to, of course, mamamatay yung makina. So, kailangan nakataas to para magbukas yung makina. Pagdating naman sa fuel efficiency, 43.6 kilometers per liter ang kaya niyang ibigay. Napakamura nun. So, very relevant siya ngayon dahil sobrang mahal na ng gasolina ngayon. Kaya perfect na perfect tong scooter na to. So kung may OBR ka o may angkas ka, meron siyang foot peg dito na napaka-premium din ng itsura. Yung brake system niya, ginamit na calipers dito is Nissin calipers na. Front and rear na rin yan. Tapos yung suspension niya, dual shock suspension na rin siya na may baso guys. Ito pa yung isa sa mga nagustuhan ko guys. Dahil usually kapag nadadrop natin yung motor, ito ang unang nasisira. Pero this time, tignan nyo. Okay? Kahit masagi ka ng ibang motor, madrop mo tong motor na to, hindi to masisira dahil flexible to. Galing, di ba? Guys, kung mapapansin nyo, pa-letter V siya. So, anong purpose nun? Kapag ka nagbabanking tayo, nagsa-side tayo, ganyan. So, ang unang tumatama is yung side stand or yung center stand. But this time, mas pinataas nila to, pa-letter V, para hindi na siya tatama, hindi na siya sasayad. Makakapag-banking ka sa mga twisties ng hindi sumasayad to. Bukod sa dual ABS system siya, dual disc brake na rin siya guys. Tingnan nyo. So, naka-disc brake na yung harap, naka-disc brake pa yung likod. In terms of engine displacement, this is 149cc na guys ha. 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled at fuel injected. Pagdating sa color variants, meron tayong dalawang options. Meron tayong pearlescent white with matte metallic gold and pearlescent black with matte metallic gray. At syempre, alam ko na hinihintay mo, magkano nga ba itong bagong Bergman 1.5? This is priced at 165,000 pesos only. Guys, napakamura lang. With all these features, sa tingin nyo, sulit ba yon? Comment down below.